Singit muna tayo. Madalang lang yung Ace na si LX10 eh. Ito, singit muna tayo. Ace na LX10 galing kay Migo. Nakalimutan ko yung pangalan kung taga saan. Ayan, tinanggal ko na yung takip kasi based doon sa may combo namin or sa usapan namin, meron daw sunog na parts. Mas pinili ko na buksan na agad para kung sakaling may problema, hindi siya ganun kalala ang mangyari. Dito, wala ang fuse to. Pag plug mo is biglang sumirit, di maigi na yung buksan muna para visual check agad. Shoutout sa may-ari nito, and then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit ko rito sa akin, sir. Bali, ang usapan namin dito is yun na, yung dito na ipapasok yung package natin. Mag-add ng fuse, mag-add ng power transistor, and then i-fix bias, tapos bonus na lang yung mga repair, di ba? Ayan, sunog niya. Itong channel 1, itong channel 2, parang okay naman. So tingnan natin. Nakangat naman na yan. Try nga natin. Okay, tingnan natin kung ano mangyari. Okay, naka normal mode naman yung channel 2. Yung channel 1, wala talagang indicator yan kasi nakapaklas ito. Focus muna tayo sa may channel 2. Mabilis ang video lang ito para umay na yung manonood natin. Kabisado na nila to. Sa totoo lang, hindi ko na mabilang kung ilang Ace na LX10, LX20 na yung nagagawa ko. Halos hindi na mabilang dyan sa may video ko. Okay, tanggalin ko muna itong channel 2, and then saka tayo mag-proceed sa may channel 1. Naklas ko na yung board ng channel 2, and then pati sync nya para mas mabilis yung video natin kasi paulit-ulit na lang ito eh. Disclaimer muna tayo, kaya paulit-ulit lang naman itong mga ginagawa natin dahil wala eh, kaya dinadala rito sa atin to kasi gusto na may-ari na makita kung paano gawin yung unit nila, diba? Kaya nagkakaroon tayo ng ganito laging gawa or ganito klaseng content kasi nga pinagbibigyan natin kaysa kung hindi tayo gagawa ng video, wala na tayo ng customer, diba? Ito, baklasin natin tong mga bias nya, bias and then sa may differential nya 102, 202, 2K, 1K, tapos mag-add tayo ng power transistor dito mamaya, then magdagdag tayo ng bloke ha. Magiging apat na yan, 1, 2, 3 1, 2, 3. Magiging apat yung abang dito kasi magdadagdag tayo ng power transistor dito. Okay, kasi LX10 lang naman ito eh, hindi naman LX20 ito para maging 5 siya eh. Bias na ako, same lang yung bias na ginagamit ko rito sa LX20 and then LX10, isa lang. Halos magkadikit lang naman yung voltahe nila eh. 1.8 to 20 pa rin. Tapos nagdagdag tayo ng bloke. Mamaya na tayo mag-add ng transistor kasi may sakto natin sa may butas ng heatsink. Ngayon, ibalik muna natin to. Try muna natin sukatan ng bias or ba natin kung nagre-relay. Baka mamaya hindi nagre-relay yan. Mahirap magbaklas kabit ng board sa may heatsink. Try muna natin kung nagre-relay siya or hindi. Balik natin yung mga kable. Negative dito. Tapos, teka lang, ibalik ko na ito, yung mga kable. Obserbahan muna natin Okay, naka-on na yun doon. Nag-relay naman Nag-relay naman. Tapos, yung bias nya ay wala parang wala talaga, hindi nakakabit yung supply eh. Teka lang, balik natin to. Bihira na yan, wala nakasalpak yung supply. Excited eh, pero nag-relay naman siya. Nagre-relay dito, balistad. Pares lang ito lang, same na sila ng bias ng LX20 dito ang ginagamit ko eh. Halos magpo 0.3 lang para hindi siya ganun kainit. Okay, goods na to. Pwede na natin salpak sa may heatsink ito. Tapos saka tayo mag-proceed dito. Medyo malala to dahil sunog. Okay, nakompleto ko na yung isang channel Tinabi ko lang. Ito kompleto na to.
Naka 4 pairs na siya. 1, 2, 3, 4. Yung bloke, 4 na rin. Tapos naka fixed bias na rin yan. And then may add na rin na bloke. Ito yung board na sunog yan to. Ngayon yung value rito is 150 ohms na naman to. Ito, katulad siya nito. 150 ohms na 1/2 watts. Okay, dito yung nasunog dito. Tapos kapag nasunog yan, check nyo. Ito, yung drive nya 1837 yan, tsaka 4793. Tapos itong switching diode na 4148, check nyo to. Kasi minsan nagsushort to dito. Tapos itong dalawa 5401 and then 551. Ito, check nyo to. Kadalasan nasisira din yan Okay. Tapos dito, sunog to, mga 10 ohms lang naman ito. Yan naman kadalasan dito, bira lang masunog dito bira lang. Kung may masunog man, ito to, 2.7 ito, tapos 4.2 yata. Ito, dito 27 o 4.7, basta dito, sunog din to. Yan, tapos ito, yan ang kailangan yung i-check upin lagi or i-check. Ngayon, baklasin ko muna ito para simulan natin tanggalin yung mga dapat tanggalin, palitan yung dapat palitan. Ito na yung mga parts, and then positive, ubos lahat ng output na to. Natanggal ko na yung mga bloke, wala na mga bloke niyan. Yung trimmer tinanggal ko na rin. Yung 1837 4793 sibak din. Ito sibak to. Tapos yung output ubos lahat, pambihira, hindi man lang tayo tinirahan. Ito kasi problema kapag walang fuse yung unit. Hanggat may natira na output, uubusin niya talaga. Ito short. Dito shorted. Puro shorted lahat to wala nang bloke yan short. Dito short din short din. Wala nga tinira sa atin. Walang tinira. Pambihira na yan. Hindi man lang naawa. So ngayon, bali, tatanggalin ko lang muna yung mga dapat tanggalin ulit na transistor. Tapos dito naman sa may 4148, na-check ko buo. Itong 540155551 pala, hindi ko pa napapalitan pala. Hindi ko pa na-check pala ito. And then dito yung nasunog 2.4 pala. 4.2 baliktad. 2.4 yung value dito. Ito itong nasunog dito. Okay? Hindi mo lang nawa sa atin, talagang inuubos niya. Kompleto na yung mga bloke natin. 1, 2, 3, 4. Wala tayong bloke na ganito yung ganitong klaseng bloke, wala tayo. Meron man na iwan, isa lang. Ito buo ito Tapos ito yung mga nandito is 10 ohms ito. 10 ohms. Yan, mga nandito na side is mga 10 ohms to. Ito naman is 1K ito. Although sa may kabilang side, buo lahat ng 10 ohms. Bulat yan. Tapos dito 150 ohms yan. Inangat na natin para pag nasunog kasi yan pati board damay. Yan, dito sa may kabilang side is buo. Okay, tapos ito 1837, pinalitan na natin to 1837, tapos 4793. And then dito pa pala guys sira to kadalasan sira to 669. Ito sa bias nya, kadalasan sira yan dyan. Okay, tapos ito wala tayong 2.4. Nalagay natin is dalawang 1.2 na lang. Dalawang 1.2 lang, naka-series. Okay. Tapos fixed bias na 220, 1.8. Okay, balik natin yung mga output niya. Cable ko pala, bago natin ibalik ito sa may heatsink kasama yung transistor. Kasi mahirap pagbabaklas-baklas yung relay. Kapag nasusunog yung board, minsan nasisira yung relay. Try muna natin salpakan ng kanyan ng supply ito para sa relay yan. Kasi nahirap na, baka mamaya sira pala yan hirap magbaklas-baklas. Okay? Relay, yung stop-start. Dito wala dito munog. Palitan natin yan. Wala talaga wala, palitan yung relay. Ikabit ko na yung
board sa may sink, bahala na. And then pinalitan ko na ng kwanto, relay. Yung pinalit natin is yung Broadway. Yan, Broadway. Marami akong arrow speed dito, pinagtitesting ko. Puro sira ito. Ito. Puro arrow speed to eh. May baka sakaling may buo sana. Wala. Puro sira din. Ito, bago to, Broadway. 12 volts. Ayan, kompleto na. Naka 4 pairs na. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos, ito. Yung 669, dahil pabaliktad yan ha. Pabaliktad yung kabit nyo dyan. Baka mamaya ilagay nyo sa loob yung bakal na side. Is mali yun. Kailangan pabaliktad siya. Ngayon, kailangan mo na sapin. Meka yung nalagay ko. Ayan, para hindi dumikit yung bakal sa may body niya. Okay, kompleto na. Balik ko muna ito. And then, testing natin. Balik na natin yung board. Sukat na tayo. Ayan. Normal. Dito nasig ko lang muna siya nilagay kasi yan may mga tape pa. Mamaya na lang natin ayos yan. Ayan, nakadalawa yung pula. Kailangan may masukat tayo na bias, syempre. Nag-trigger yung relay niya, baka hindi nyo narinig. O, ayan. Normal na. O. Diba? Ngayon, binaklas ko na rin yung power supply. Naglagay na rin ako ng fuse. Ayan, sa mga gustong gayahin, sa mga ngayon lang nakapanood ng video natin, ito yung diskarte natin. Dito tayo naglalagay ng fuse. Dito. And then dito. Ito yan. Angat nyo itong diode. Diode kasi ito. Yan, angat nyo ito. Tapos katingin nyo yan dyan. Tapos yan kayo maglagay. Okay? Tapos ito naman yung gamit ko. Ito yung fuse box na gamit natin. Okay. Ayan. Kung wala kayong ganito, pwede naman kahit yung alambre na lang makapal, patayo nyo, pwede yun. Kahit na yung D-thread, yung plastic na ilalagay mo sa loob yung fuse, pwede naman yun. Kanya-kanya diskarte lang para malagyan ng fuse itong unit na ito, di ba? Para kahit paano may safety purposes yung unit, para hindi sa basta-basta masusunog yung board or maubos yung transistor tulad ng gawa natin ngayon. Ayan, ganyan lang siya. Tapos kung ano yung fuse na gamit ko dito is 15 ampere. 15 ampere, 12 ampere, pwede yan dyan. Okay, huwag lang kayo tumaas na masyado, yung sobrang taas na, kasi hindi rin siya bibigay. O ayan, ganyan yung diskarte natin. Tapos kapag nalagay mo na yan, babalik mo to dito. Yan, babalik mo tong diode sa hinang. Okay. O, balik natin to. Matapos na yung video na. Ito na, naibalik ko na yung power supply. Ito, naibalik na to. May fuse na yan 15 ampere. Tapos yung board, binalik natin. Wala lang tornilyo kasi bubugahan ko pa ng compressor to para mawala yung mga likabok. Kasi binras na natin yan Pati yung fan, nilinis natin yung likabok nya. Okay, may nakakabit na speaker. Yung dalawang sub natin doon. Tapos meron na audio input ito. Tapos yung switch is nilagyan na natin ng contact cleaner. May input na rin to Okay. Ngayon, okay, sa Lagatek 2, naka normal mode. Ito, natin kung anong music lalabas dyan. Copyright tayo, teka lang. Ito, para iwas copyright. Channel 1. Ito yung ni-repair natin Ngayon tumutunog, ito yan. Ito yung channel 2. Magkaiba yung tunog kasi Live Pro yung isa naman Automic. Nagpo-protect. Lagay natin sa 220. Ito 20 natin Yan, bahala ka dyan. Yan na. Dalawang channel yan, naka 220 na naka 220 na yan. Okay, working na. Dalawang channel yan. Ngayon, yung control pala, goods na goods pa. Wala pang sabit. Goods na goods pa. Nakapagbigay idea ulit tayo sa ganitong video natin dahil paulit-ulit na lang.
Malay nyo, di ba? Sa mga bagong technician lang na ngayon lang makasilip ng video natin, at least nakapagbigay idea tayo. Sa mga laging nanonood sa atin, basic na lang sa kanila ito. Ayun, sir, nakalimutan ko kasi pangalan ito. Natamad ako kuha ng listahan doon kung sino pangalan nito. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then, okay na to, working na. Goods na siya. Bago tayo magtapos, syempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop. 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out and lahat.